Pumalo sa maximum na 32.1 degrees Celsius ang temperatura sa Metro Manila ngayong araw. Pero ayon sa Pag-asa, hindi pa nagsisimula ang summer season. Sa Mindanao naman, tuloy-tuloy pa rin ang pag-uulan. May report si Ivan Mayrina. Hinika na naman ngayong hapon si Aling Elisa at para sa kanya, hudyat ito na tag-init na nga. Kaya pinapanatili niyang bukas sa mga bintana sa kanyang bahay. Nakabukas din ang electric fan at kapag hindi na kaya, ang aircon. Tinatanggal din niya mga kutsyon sa kanyang sofa, bawas init din daw. Kasi pag wala din hangin, hindi ako makahinga. Minsan doon pumupunta ko sa labas kasi may kaunting hangin doon. Hindi ko nakakaya. Pag talaga hindi ko nakaya, nag-oxygen ako. Pumalo sa maximum na 32.1 degrees Celsius ang temperatura sa Metro Manila ngayong araw. Mababa ng bahagya sa maximum na 33.4 degrees Celsius ang temperatura kahapon. In the coming days, meron pa ring northeast monsoon dito po sa may northern Luzon, no? So hindi pa tayo completely magde-declare ng summer season kapag at least meron pang maliit na part na apektado ng amihan. Hindi nakikita ng Pag-asa na magiging sintindiang tag-init ngayong taon kumpara noong 2016 kung kailan may matinding El Nino. Noong isang taon, pumalo sa 37.7 degrees Celsius ang pinakamataas na temperatura sa Metro Manila, 40.3 degrees Celsius sa Tuguegarao, Cagayan. Neutral conditions pa raw ang karagatan at hindi pa masabing nakaamba ang El Nino. Pero asahan pa rin maalinsangan sa Abril at Mayo na mapalo ng 33 hanggang 35 degrees Celsius. Ang heat index o init factor na mararamdaman sa katawan, posibleng pumalo ng higit sa 37 degrees Celsius para ng may lagnat. Asahan natin na magiging mainit at malinsangan as early as 10 a.m. po. Makakaranas na tayo ng mga more than 33 degrees Celsius of maximum temperature dito sa Metro Manila. Posibleng mag-persist po yan hanggang alas 3 ng hapon. Kapag mas mataas yung humidity, kasi kapag humid na po, maalinsangan na yung panahon, doon talaga mas nararamdaman natin yung sobrang init na. At ngayong papainit na, kani-kanyang diskarte na para magpalamig. Sa Nia Road sa Quezon City, mabenta na mga samalamig. Bumibili ng palamig, sir, para tanggal init sa katawan. At saka tanggal damit. Palamig ho. Bakit to? Para ho'y mangginhawa sa katawan. Nainitan na ba kayo? Napapansin nyo, mainit na. Oo, pinagpapawisan na nga ako eh. Nagkalat na rin ang mga hubad-baro ng mga lalaki. Kanya-kanyang paraan ng pagpapachill. Kung mainit ang panahon sa ilang bahagi ng Luzon at Visayas, walang humpay na pag-uulan naman ang nararanasan sa Mindanao. Ang Pulangi River sa Maguindanao umapaw na, dahilan para bahain na maraming barangay malapit dito. Nagdeklara naman ang state of calamity sa Lamitan City sa Basilan dahil pa rin sa walang tigil na pag-ulan na nagresulta sa pagbaha. Sa Northern Luzon na lang nakakaapekto ang hanging amihan, habang tail end of a cold front naman ang umiiral sa Southern Luzon. Kaya asahan na unti-unting pag-init ang panahon. Sa datos ng Metro Weather, maayos ang panahon sa Northern Luzon, Central Luzon at Metro Manila bukas. Pero maghapong maulan sa Palawan. May mahina hanggang katamtamang ulan sa Southern Luzon sa hapon. Maghapong may tsansang umulan sa Visayas bukas. Habang sa Mindanao, may malalakas na ulan pa rin sa Caraga bukas ng umaga. Maulan din sa Northern Mindanao, Socsargen at Zamboanga sa hapon. At maghapong maulan sa ARMM. Ivan Mayrina, GMA News.